welcome back sa Jazz TV. Sa pagkakataong ito, si SDEath ay nakauwi na sa kapital. Nagbigay ng 10,000 gold ang Young Lord, bilang reward sa tagumpay na pagsakop ni SDEath sa North. Nagtanong pa ang Young Lord kung ano pa ang kahilingan nito, sinabi nito na gusto niya ng partner or maramdaman ang magmahal. Nabigla ang Lord at ang Minister sa sinabi ni SDEath, inoffer naman ng Lord ang Minister ngunit tumanggi siya. Palagi daw mataas ang blood pressure nito kaya baka maaga daw itong mamatay. Nainis ng konti ang Minister at sinabing nasa mabuti ang kalusugan niya, tinanong na lang nito ang standard niya sa pagpili. Sinabi ni SDEath na di sa naniniwalang madami ang pasok sa criteria niya pero magbibigay siya ng preferences patungkol sa mga gusto niya. Hindi naman makakain ng maayos si Mine kaya tinulungan siya ni Akame. Habang sinusubuan nito si Mine ay nakatingin si Tatsumi. Nasabi nitong sakabila ng pagkamatay ni Shield, si Akame ay kalmado at parang di apektado. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Tatsumi kaya pumunta ito sa kitchen, naabutan niya si Akameng may bitbit na pagkain. Inakala niyang ito ay midnight snack ni Akame ngunit sinabi nitong ito ay ang paboritong pagkain ni Shield. Sinabi ni Akame na gusto niyang alalahanin ang mga bagay na natatandaan niya tungkol kay Shield, kahit daw ito ay may pagka-clumsy, ito naman daw ang pinaka-kind sa kanilang lahat. Sumang-ayon si Tatsumi at sinabi niyang nakaka-amaze si Akame dahil ito ay kalmado lang kahit na namatay ang kaibigan nila, siguro daw nasanay na ito. Nabitawan ni Akame ang hawak niyang plato, lumapit ito kay Tatsumi at hinawakan sa damit. Nagalit ito at sinabing namatay ang kaibigan niya at sobrang sakit yun para sa kanya, kaso pag hinayaan niyang mangibabaw ang emosyon ay makakaapekto ito sa mga susunod nilang misyon kaya kinakalma niya lang ang sarili niya at nagpapanggap na ayos lang siya. Tumulo ang mga luha nito habang sinasabi na sobrang sakit ang pagkawala ni Shield. Sobrang gulat nito na malamang tinatago lamang pala ni Akame ang totoong nararamdaman niya. Sinuntok niya ang kanyang sarili. Sinabi niyang hindi dapat siya nag-isip ng ganon kay Akame. Naalala niya na si Akame ay maalalahanin na kahit siya nung unang misyon niya ay todo pag-aalala nito sa kanya. Nagulat naman si Akame sa ginawa ni Tatsumi. Naisip din ni Tatsumi na kailangan niya ding kumalma dahil hindi din niya maibabalik ang buhay ni Shield sa pag-iinarte. Sinabi din nito kay Akame na hindi niya hahayaan na mamatay siya para sa mga taga-bayan nila at para di din malungkot si Akame. Naluha si Akame at nangiti sa sinabing iyon ni Tatsumi. Kinaumagahan habang nagsasanay si Akame at Tatsumi ay biglang sumingit si Bulat, sinuntok nito si Tatsumi at nagulat ito. Sinabi ni Bulat sa totoong laban hindi niya alam kung meron pang nagtatagong kalaban, kaya dapat maging alerto ito sa paligid hindi lang sa kanyang kaharap. Sinabi ni Tatsumi na gusto niyang maging malakas dahil nangako ito kay Akame na makakasurvive ito sa anumang laban. Kaya sinabi ni Bulat na simula ngayon ay siya na ang magti-train kay Tatsumi. Pinatawag ni SDEath ang kanyang tatlong tagasunod at may binigay siyang direct order na kailangang isagawa ng mga ito. Sa isang bayan, isang karuwahe ang hinarang ng tatlo, ito ay isang political officials. Bumaba ang mga guard at sinubukang lumaban sa tatlo ngunit napaslang agad sila ni Daidara. Tinanong naman ng opisyal kung bakit ang isang capital soldier ay gusto siyang patayin. Sinagot siya nito na ipinag-utos ito ng kanilang master saka siya pinatay. Pagkatapos ng pamamaslang ay nag-iwan sila ng mga flyers na may tatak ng nitrate para i-frame up ang grupo. Balik sa HQ, pinulong ni Nudge Enda ang grupo at sinabi nito ang masamang balita na nasakop na ni SDEath ang North at nakabalik na ito sa capital. Inutusan ni Nudge Enda si Leon na pumunta sa capital at obserbahan ang mga kilos nito. Natuwa si Leon dahil gusto niya talaga makilala ito, ngunit binalaan siya ni Nudge Enda na mag-ingat dahil sobra siyang mapanganib. Pumasok sa isip ni Leon na kaya niya itong paslangin pag may pagkakataon, ito ang best soldier ng capital kaya kung sakaling magtagumpay siya sa pagpatay dito ay parang nanalo na din sila laban sa ministro. Ipinaalam ni Nudge Enda na 4 na political officials ang napatay at ang masama nito ay pine-frame up sila. Madali lang daw mapaniwala ang mga tao na nitrate nga ang may gawa nito dahil hindi simpleng mga officials lang ang pinapatay, dahil tanging mga grupo lang na gaya nila ang may kakayahan para isagawa iyon. Sinabi din ni Nudge Enda na ang mga officials na ta ay kontra din sa minister, na kung sakaling umusbong ang rebelyon, ang mga ito ay magiging mahalagang parte sa paglaban sa ministro. Sinabi ni Tatsumi na hindi niya papayagan ang muling paggamit ng mga ito sa pangalan ng Night Raid,
Sumang-ayon naman si Bulat, kaya nagbigay agad ng utos si Nudge Enda na bantayan ang dalawang official na maaaring sunod na target ng grupo nila SDEF. Pinag-pair nito si Bulat at Tatsumi, Akame at Lubbock. Samantalang si Mine ay injured pa din kaya hindi siya makakasama. Sinabi ni Nudge Enda na ang isa sa officials ay nasa isang malaking luxury liner na the Ryuusen. Nakarating si Leon sa capital, nagmamasid siya sa kilos ni SDEF. Ito ay nakaupo lang mag-isa at kumakain ng ice cream. Dahil sa beast form ay ramdam ni Leon na ito ay isa lamang trap at kailangan niyang sundin ang animal instinct niya, kaya nagpasya siyang mag-retreat. Nagulat naman si SDEF nang nawala ang presensya nito dahil inaantay niya talagang sumugod ito. Si Akame at Lubbock naman ay nasa isang maliit na bayan upang magbantay. Tumunog ang tiyan ni Akame. Nagutom ito kaya inoferan siya ni Lubbock ng pagkain. Agad niya itong sinubo. Ginamit ni Lubbock ang kanyang strings para ma-detect kung may paparating na panganib. Sinabi nitong mukhang hindi dito ang target ng kalaban, kaya napatingin si Akame sa langit at nag-aalala siya kay Tatsumi at Bulat. Sa Ryuusen naman nakabantay si Tatsumi at Bulat. Binatukan ni Bulat si Tatsumi para ipaalam sa kanya nandun lang siya, naka-invisible gamit ang Incursho. Namangha si Tatsumi at sinabing napaka-useful ng Incursho. Nasabi ni Bulat na nung panahon na na-dismiss ang pinuno niyang general sa tungkulin ay marami ang naiinggit sa kanya kaya sinet up siya bilang kriminal, kaya bago pa man siya mahuli ay ginamit niya ang Incursho para makatakas. Umabot na sa limit ang Incursho kaya kinailangan na magtago ni Bulat at hubarin ito. Si Tatsumi naman ay nasa loob ng ship at nagmamasid. May narinig siyang tumutugtog ng flute. Ipinakita na isa sa tatlong alagad ni SDEF ang tumutugtog ng flute. Ito pala ay isang Imperial Arms, lahat ng makarinig nito ay makakatulog. Lumapit naman sa kanya si Daidara, isa sa mga kalaban, hinagisan niya ng espada si Tatsumi at sinabi nitong gusto niyang makipaglaban dahil mas madami siyang laban na naipapanalo ay lalo siyang lumalakas. Pinaghiwalay ni Daidara ang blade ng kanyang axe at inihagis kay Tatsumi. Nakailag ito ngunit isa pala tong boomerang kaya nadaplisan siya nung pabalik na ito. Hinagis muli ni Daidara ang boomerang. Sinubukan ni Tatsumi na sumugod papalapit kay Daidara habang pabalik ang boomerang sa kanya ngunit sinuntok siya ni Bulat. Sinabi nitong ready ang kalaban sa gagawin niyang attack kaya siguradong mapapatay siya nito. Napansin ni Daidara na sinugatan ni Bulat ang kanyang hita para hindi maapektuhan ng flute. Sinabi ni Bulat kay Tatsumi na panoorin siyang makipaglaban at agad itong nag-transform gamit ang Incursho. Sabay-sabay sumugod ang tatlo ngunit biglang nawala si Bulat. Nagawa niyang sipain ang dalawa palayo samantalang hinati niya sa dalawa si Daidara. Ipinaalala ni Bulat kay Tatsumi ang sinabi noong training about sa pagiging aware sa paligid dahil maaaring hindi nag-iisa ang kalaban. Habang pinupuri ni Tatsumi si Bulat ay nagsalita ang kalaban na tila kilalang kilala niya si Bulat. Nabigla naman si Bulat at kinilala niya ang lalaki na si General Liver. Nagulat si Bulat dahil ito ang kanyang ikinwento kay Tatsumi na dati niyang general na inakala niyang patay na. Sinabi ni Liver na nabuhay siya dahil iniligtas siya ni SDEF, at mula noon ay naging tagasunod na siya nito. Sinabi naman ni Bulat na kung sakaling hindi siya naging tagasunod ni SDEF ay baka nag-inuman sila para i-celebrate ang muling pagkikita, ngunit dahil kalaban na ito ay kanyang isasagawa ang misyon, handa siyang patayin si Liver. Ganoon din ang naging saloobin ni Liver, agad nitong ginamit ang kanyang Imperial Arm na nagkokontrol ng kahit anong liquid form na nasa paligid. Agad nitong ginamitan si Bulat ng water cannon, sinalag naman ito ni Bulat. Sinubukang tumulong ng kasamahan ni Liver sa paggamit ng flute ngunit pinigilan siya ni Tatsumi. Nagpalitan ng hampas ang dalawa at na-overpower ng kalaban si Tatsumi. Naglabas ng matinding water technique si Liver at agad sinalubong ni Bulat ito. Iyon naman ang gustong mangyari ni Liver ang tumalon sa ere si Bulat para hindi na ito makaiwas sa susunod niyang atake. Umatake ulit si Liver mula ibaba papunta kay Bulat. Hindi nga nagawang iwasan iyon ni Bulat. Nabalutan ito ng water technique na likha ni Liver at nagawa nitong ma-damage ang mouth cover ng helmet ni Bulat. Kahit matinding pinsala ang natamo ni Bulat ay hindi pa din ito natinag. Mula sa itaas ay sumugod ito papunta kay Liver. At nang akmang hahampasin na nito si Liver ng kanyang spear ay biglang lumitaw ang isang kasama ni Liver pasugad kay Bulat. Kaya ito na lang ang kanyang hinampes ngunit nakailag ito. Ngumiti ito at sinabing nasayang yung pagkakataon ni Bulat na patayin si Liver. Nag-fade off ang power ng Incursho.
Napansin naman ni Bulat na dumudugo ang tenga ni Liver at sinabing di na din nito kayang gumamit ng Imperial Arms, dahil kada gamit niya nito ay kinukonsumo nito ang kanyang lakas. Nagpasya silang maglaban gamit ang espada. Bago magsimula ay nag-inject ng kung anong serum si Liver sa kanyang leeg at nagsalpukan ang dalawa. Nagtagisan sila ng lakas, at galing sa paghawak ng espada, sinabi ni Tatsumi na kahit injured at nanghihina na sila ay malalakas pa din ang palitan nila ng atake. Nagpatuloy ang espadahan nila hanggang sa nasira ni Bulat ang espada ni Liver at nahiwa niya ito. Inakala ni Tatsumi na panalo na si Bulat nang biglang gumamit ito ng hidden technique. Kinontrol nito ang kanyang mga tumalsik na dugo para gawing pambala kay Bulat. Sinubukan ni Bulat na salagin ang mga ito gamit ang kanyang espada ngunit masyado itong marami at mabilis kaya meron paging mga tumama sa kanya. Bumagsak naman si Liver at hindi na makakalaban pa. Sinabi ni Bulat na hindi fatal ang tama niya ngunit bago malagutan ng hininga si Liver, sinabi nito na ang inject niya sa kanyang leeg ay isang deadly poison, at humalo na ito sa kanyang dugo. Dahil sa may mga tumamang dugo mula sa atake nito kay Bulat, naging infected na din ito at di na maliligtas pa. Binuhat ni Tatsumi si Bulat para umalis na, ngunit sinabi ni Bulat na hindi pa tapos ang laban. Tumutugtog ng flute ang kalaban habang papalapit sa kanila, sinabi nitong ito ang kanyang trump card, ang kanyang sikretong teknik. Biglang lumaki ang katawan nito, sinabi ni Bulat kay Tatsumi na ipagkakatiwala na nito ang inkersyo sa kanya. Tumawa ang kalaban at sinabing imposible ang sinasabi ni Bulat dahil kakain ito ng matinding puwersa sa user at hindi pa handa dito si Tatsumi at mamamatay lang daw ito pag ginamit niya. Nalilito naman si Tatsumi kaya bumangon si Bulat at sinuntok si Tatsumi. Sinabi nitong hindi dapat siyang makinig sa sinasabi ng kalaban. Sinabi ni Bulat na alalahanin niya ang lahat ng training na pinagdaanan nito. Ayon sa kanya, handa na si Tatsumi para dito. Sumang-ayon si Tatsumi at agad na ginamit ito. Sinigaw ni Tatsumi ang inkersyo at lumabas ang beast mula sa espada at nag-evolve ito. Nag-adjust ito sa kung ano ang sukat ng katawan ni Tatsumi. Namangha si Bulat at sinabing dahil sa passion ni Tatsumi ay muling nag-evolve ang inkersyo. Agad namang naramdaman ni Tatsumi ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan at sinabi ni Tatsumi na papatayin niya ang kalaban. Sinabi nito na huwag siyang masyadong kampante at mabilis na sumugod. Sinalubong naman ito ni Tatsumi at nagtama ang kanilang mga kamao. Natigilan ang kalaban at saka naman tinodo ni Tatsumi ang kanyang puwersa dahilan para tumalsik ito at mamatay. Namangha si Bulat, at sa huling hininga niya ay sinabi niyang babantayan niya si Tatsumi. Sa tabi ng bangkay ni Bulat ay umiyak si Tatsumi at ipinangako niya na magpapalakas siya at pag-aaralan niyang mabuti ang paggamit ng inkersyo. Sinabi niyang hindi niya mapigilan ang pag-iyak at sumigaw ito ng malakas. Bago matapos ang part 4 ay ipinakita naman si Kurumi na nakatungtong sa ibabaw ng mga bangkay na kanilang pinatay. Lumapit ang isa sa mga kasama nito at sinabing pinapatawag siya sa capital para sa isang assembly. Tumayo ito at ngumiti, sinabing mukhang oras na para magkita sila ng kanyang ate. Kung nagustuhan niyo ang story, please subscribe and hit the notification button para updated kayo sa mga susunod na parts at iba pang anime recap. Thank you.